kasi si R-Jobs kasi. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Kalagayan ni PRRD. Namalo pa nga cellphone eh. Tingnan mo, pati sa baro, nananaksak, hindi nakayut. Pangit na lahi yan. Kalagayan ni PRRD. Meron daw, physically speaking, he is in good shape. Pero meron siyang mental condition. May problema daw ang mental condition ni Pangulong Duterte or ni ex-President Duterte. Ayan sabi ni Kitty Duterte mga kababayan, okay daw ang kalusugan ni Digong pero may problema pa rin sa mental health. Nako, wala na kasi fentanyl. Alam nyo, pag naka-fentanyl yan, Rodrigo Roa Duterte. Pero pag naka-fentanyl yan, gaganon yan, di ba? Walang fentanyl, kaya utal-utal magsalita. Barag-barag alulo ninyo. Update natin, Kitty Duterte. May update. Tatay daw niya, okay naman. Pero may mental condition lang. May mental problem. Ito mga kababayan. Dito fake news. Tuloy natin. Ito na ang balita ngayon. Sige na, i-play mo na. Okay ng ina, nakakahiya ka. Hindi ka mag-play ito na, mga kababayan. Lakasan natin. Eto na. Nakakunik ba tayo sa wifi? Nagbahagi ng update si Veronica Kitty Duterte sa kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang latest Instagram story, ipinost si Kitty ang screenshot ng isang conversation kung saan nakasaad na nasa maayos namang kalagayan ang pisikal na kondisyon ng dating Pangulo. Pagaman 80 anyos na ito. Gayunman, may mga pagkakataon pa rin umano na nagkakaproblema ang mental condition ng former president dahil sa nararamdamang kalungkutan. Sa isa pang post, ibinahagi din ni Kitty ang isang lumang larawan kasama ang kanyang ama at mayroong background music na Lavender's Blue ang isa sa mga soundtrack ng Cinderella the movie noong 2015. Nakita nyo, mga kababayan sa balita? Okay naman daw ang kondisyon ng kalusugan ni Digong. Ngunit, meron siyang mental problem. Ano nga ba yung mental problem na yon? Kalungkutan. Natural kalungkutan, nakakulong ka eh. Hanggang mag-happy-happy ka dyan sa loob, malamang malungkot ka. Ngayon, meron nga daw po si Kitty, kasama ang tatay, tapos meron daw tugtog ng Moving Cinderella. Bakit hindi na lang nilagay Beauty and the Beast? Yung Beauty and the Beast. I believe I can fly. Pagising mo, may sinunog na dahon, amoy karton na basa. Ay wake and bake. Resulta mo sa kakasinghut, nagtawag ka ng people power. Pinapalive mo ang iyong friend. Kay lulusubin ang bahay nyo. Yun pala ay prank lang, nasubrahan sa kapi. Sabi ko nga sa inyo, ang efficacent oil, pinapahid yan, hinahaplas. Hindi inaamoy. Magkaiba yun ang white flower, inaamoy. Ang efficacent oil, hinahaplas, pinapahid. Kitty kasi inaamoy, ayun tuloy. Diyos ko, tignan mo yung kaibigan mong bakla, si Paulo Lino ba yun? Nakapag-live. Awang-awa ako kay Kitty. Grabing awa ko. Ramdam ko yung takot ni Kitty Duterte. Takot na takot siya bang tumawag sa akin. Kaya nag-live ako kasi i-read daw ang bahay. Yung pala, week and week pala. Tawagan mo, mag-live ka, pagtripan mo yung supporter natin. Sabihin mo, i-read yung bahay. Sige, mag-live ka dun para dumami followers mo. Sa sunod niyan, live nila sa sunod, hindi na yan sila paniniwalaan, maniwala kayo sa akin. Sunod yan, pag nire-read yung bahay ni Digong, sasabihin niya mga tao, hindi na tayo maniwala dyan. Bakit? Una, si Basti dati, dumating kay nire-read daw ang bahay. Ngayon naman, si Kitty Duterte, inutusan yung kaibigang bakla mag-live kay i-read daw ang bahay. Sino pang Nako, kahit ako DDS, hindi na ako maniniwala niyan. Sa pangatlong sabihin nila na nire-read, wag na kayong maniwala. Mapapahiya lang kayo doon. Ang ganda-ganda ng tulog nyo.
para magtrabaho kayo pag kinabukasan, napupuyat kayo. Di ba? Oo. Diyos mio Marimar. Oh, sabi ni Ma'am Olive Agustin, ayo Ken, kabusis mo si Supronio. Oo. Magaling yung si Supronio ng ano yung kanta ni Supronio na china-champion niya. They can say it all sounds crazy. Yeah. They can say I lost my mind. Di ba? Ganun yun, di ba? Cause every night I lie in bed, a brighter colors spin my head, the million dreams keep me awake. Nasobrahan sa kahit-hit, nagtawag ng people power, ang bahay nila ay prank lang palang i-raid. Yeah? Nauto ang DDS. Nako, sa sunod niyan, wala nang maniniwala dyan, mga kababayan. Sa ginagawa nila, wala nang makikinig, wala nang maniniwala. Pag biglang mag-live dyan, Kitty Duterte inatake ng kabag, hindi na papaniwalaan ng DDS yan. Ikaw ba naman, 2 beses na kayong na-prank, 2 beses nang nauto yung mga DDS. Magpapauto pa yan ulit. Di ba, Ma'am Sweet Dolly? Yun naman, totoo talaga, mga kababayan. Wala na maniniwala dyan sa ginagawa ni Katie. Una, si Baste. Sabi, niriri daw ang bahay. Kasunod naman yan si Kitty Duterte naman. Wala na naman. Ito tayo, sunod tayo dito. Mga kababayan. Nako. Ito yung sunod natin, mga kababayan, na kung saan si Harry Roque. Nako, patay. Kent, bakit i-read ang bahay ni Digong? Sino ba ang uhulihin sa loob? Kaya nga, di ba mga kababayan, bakit nga ba i-read si Duterte samantalang nakakulong naman na? Sinong i-read nila doon? Wala naman tao. Yung nanay ni Duterte, kaluluwa ng nanay ni Duterte, o yung mga picture nila doon, nakasabit sa pader. Di ba? O yung kurtinang walang palit-palit. Nakita ko pa rin yung kurtina ni Duterte, 2019, hanggang ngayon, ganun pa rin kurtina, walang palit-palit. Palpag na lang, para walang alikabok. Dito tayo, kay Harry Roque, mga kababayan. DOJ, susubukan na harangin ang hiling ni Attorney Roque na political asylum sa Netherlands. Dapat doon mo hinila yun, dash, papunta sa pinto. Di ba? Pinky MA, hello po sa iyo dyan, ma'am. Ma'am Rebecca Lagmay at kay Maritel TY. May love shout out po. So ito Harry Roque. Sa ibang balita, iginiit ng Department of Justice na may sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Attorney Harry Roque ng qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99. Dahil dito, sinabi ng DOJ na tinututukan ang plano ni Roque na kumuha ng political asylum sa the Netherlands. Narito ang sentro ng balita.